Magandang araw mga anak! Tara, samahan niyo na naman ako sa isang biyahe ng buhay ko. Ngayon naman, ang destination natin ay Wawa Dam. Nakakatuwa pa nga nung pumunta kami dyan kasi may bagyo ng bonggang-bongga. Pero in fairness, kasama pa namin si Peanut dyan. Sa mga oras na yan, medyo maulan talaga at madulas ang daan. At medyo nagdadalawang isip pa ako kung makakasakay talaga kami ng bangka. Medyo malayo-layo rin yung lalakarin nyo kaya makikita nyo talaga yung mga magagandang views. May mga madadaanan din kayong talipapa na kung ayaw nyong magbuhat ng mga foods at tubig, dito na lang kayo pwedeng bumili. Kung gusto nyo ng convenient, dito na lang talaga dahil kompleto naman talaga yung pwede nyong bilhin dito. Pero kung practical kayo, bubuhatin nyo talaga yun ng bonggang-bongga mula dulo sa dulo. Kahit malaki yung ilog, sobrang ganda pa rin niya. Nakakatuwa talagang maglakad, hindi nakakapagod. Nakita nyo naman yung mga anak ko, nag-e-enjoy talaga sila sa paglalakad. At hindi rin naman kasi kayo mapapagod sa mga makikita nyo. Talagang napakaganda talaga ng lugar na to. Ngayon pa nga lang na umuulan, maganda na. What if pa kaya kung talagang summer, talagang bonggang-bonggang kumikinang yung mga bato niyan. At sa kalagitnaan naman ng paglalakad nyo, may mga makikita kayong mga rock formation na madadaanan. Kaya kung ako sa inyo, i-try nyo tong Wawa Dam, talagang hindi kayo magsisisi. Kasi magbabayad lang naman kayo ng 20 pesos na environmental fee. Tapos, pagka summer, meron ding mga cottages dito na alam ko is 250 pesos pababa. Depende siguro sa makakausap nyo mga caretaker. Pero dahil nga maulan at walang mga cottages ngayon, meron kaming nakita na campsite dito sa Wawa Dam. Ang pangalan nun ay Good Site. Actually, nakita lang namin siya sa Facebook. Nagtingin kami kung ano yung pwede naming puntahan dito sa Wawa. Kapag hindi ka pwedeng maligo sa pinaka-dam niya. O diba, napakaganda talaga ng lugar na to, nakakatuwa talaga. At in fairness naman sa mga local dito, napakababait talaga nila ng bonggang-bongga. At nakakuha na nga kami ng bangka sa halagang 400 pesos. Pero 5 katao naman kaming sasakay dyan. Pero in fairness naman talaga, worth it talaga yung pagsakay namin ng bangka. First time lang ng mga anak ko na makasakay ng bangka, kaya tuwang-tuwa talaga sila ng bonggang-bongga. Sabi nga nila, bitin daw kasi napakasaya daw talaga sumakay ng bangka. O diba, worth it talagang pumunta dito, napakaganda talaga ng lugar. Lalo na nung nakarating na kami dun sa pinaka-campsite, sobrang ganda talaga. Siguro sa iba hindi talagang magagandahan kasi talagang ang makikita mo lang puro kaparangan. Pero sa akin, worth it talaga yan kasi kami na nakatira sa city, hindi namin nakikita yan lagi. Hindi kami madalas makaamoy ng lupa, ng puno. At dito, malaya silang nakakatakbo nang walang tumitingin at hahabulin si peanut butter na tao. Kaya sigurado sa summer, babalik at babalik ako dito. Pagdating nga namin, nag-ayos na rin ako para sa lulutuin namin. Nagdala ako ng pang-lunch namin na baboy tsaka manok na pwedeng pirituhin. At may nabili nga pala kami dun sa talipapa na suso na lulutuin ko na din. Dito sa Good Side Camp, kahit hindi ka na magdala ng kaldero kasi may sarili na silang kaldero. Kung gusto mo naman para maging convenient naman sa inyo, pwede nang kayo magdala ng mga butane gas. So, dito kami mag-i-save for 24 hours. Tingnan nyo, sobrang saya ni peanut butter. Nakakatuwa talaga. Dahil nga may bagyo, nung pumunta kami dito, tuwang-tuwa yung mga bata sa ulan talaga. Dahil hindi naman sila pwedeng pumunta ng ilog ngayon dahil nga malakas ang agos. Pero, safe naman dahil malayo naman talaga sa pinaka-ilog to. Nakakatuwa lang talaga silang tingnan na nag-e-enjoy sila sa nature. At wala silang iniisip kundi mag-enjoy lang sa bawat isa. At nang gumabi na, ito na ang scenery namin.
Alam mo yung relax na relax ka lang dahil nakita mo yung sunset, meron kang sarili mong tent, na kahit umuulan hindi ka mababasa kasi may bubong din yung tent. At kudos talaga sa caretaker or may-ari nitong lugar na to. Grabe, napakabait niya. Hindi ko lang natanong yung pangalan nila pero tatlo sila na pabalik-balik. Tinatanong kung ano pa ang kailangan namin. Pagdating nga namin, binigyan agad kami ng rambutan na isang plastic. Grabe, sobrang tatamis talaga at may mga puno sila dyan ng suha na pwede ka rin kumuha for free. Kaya wala talaga akong masasabi sa mga tao dito. Grabe, hi kuya! Siya nga pala yun, kaya lang hindi nakita yung muka. Sayang. At nagkainan na nga ng hapunan. Sobrang sasaya ng mga bata talaga. Kaya kung gusto nyo ng tahimik na buhay, punta na lang kayo sa Good Site Camp. Talagang family bonding to the maximum levels kasi wala ring internet dito. Kayo-kayo lang talaga ang mag-uusap. Fast forward nga tayo kinabukasan, nag-set up sila ng bonggang-bonggang volleyball net dito. Pinahiram din nila kami ng raketa at mga bola para naman may mga activities yung mga bata. At for free din to, walang bayad, walang dagdag, walang hidden charges. Talagang yun lang at yun lang ang babayaran nyo. Kung ayaw nyo naman mag-tent, meron naman silang kubo dito na alam ko ay 500 for overnight na yon. Kami kasi may dala-dala kaming tent, pero dahil nga umuulan, nabasa yung tent namin, so pinahiram pa rin sila kami ng tent for free pa din. Grabe, alam nyo, kahit umuulan kagabi, hindi kami nabasa at sobrang walang kahasel-hasel kasi tinutulungan kami ni kuya. Kaya yung mga bata, nag-enjoy sila kahit nung pagtulog nila. At komportable sila dahil pinahiram din kami ng mga playmats. Kaya ano pa iniintay nyo? Sign na to kung nakita nyo tong video na to para mag-nature tripping kasama yung family. At dito sa pinuntahan namin na Good Site Camp, siguradong sigurado ako na babalik at babalik kami dito. Kaya mga anak, sinamahan nyo na naman ako sa isang kwento ng buhay ko. Sana nag-i-enjoy din kayo katulad namin. Hanggang sa muli! Bye!